Hello guys, annyeonghaseyo. So, ang video na ito ay para po doon sa mga nagbabalak na mag-exam ng EPS topic this upcoming examination. No? So, wala pa pong exact registration, pero may naririnig tayo, mga balit-balita na magkakaroon daw po ng registration. So, kayo po ay yung mga EPS aspirants na naghahanda ngayon, so pwede nyo pong panoorin ang video na ito. Kasi dito sa video na ito guys, first time ko pong isi-share sa inyo kung paano ako mag-prepare for the examination. Kasi ngayon, nagpre-prepare din po ako for my examination that will be next month, November 12 next month. Topic 2 exam, no, dito sa Korea. So, I will be taking my examination in university sa Jeollanam-do province. So, actually, it's not my first time, guys. Nakapag-take na ako last August this year sa same university. Nakalimutan ko kasi yung name. So, papakita ko na lang sa inyo kung saang university yon. So, okay naman yung result. Yung result ko is talagang okay lang din, no? Expected. So, yung examination ko, guys, is the same with you. Kasi it's a language test din, no? So, iba nga lang kasi sa topic 2, may reading, listening, at saka mayroong writing, no? So, medyo mahirap siya, medyo challenging siya compared sa EPS topic. But, pareha lang din po yan, guys, no? Mag-prepare. No? Sabay-sabay tayong mag-prepare. Kayo mag-prepare kayo for EPS topic. Ako naman mag-prepare for topic 2 exam. So, it might be a long vlog, no? So, I will be divided it into different series. So, ipapakita ko po sa inyo, guys, yung progress ng ginagawa ko everyday. So, kung ano yung ginagawa ko from day 1 hanggang sa umabot yung exam, hanggang sa result, talaga bang may improvement sa mga pinagagawa ko. Okay, so una, ipapakita ko po sa inyo yung mga material na gagamitin ko. So, very important po yan guys, kapag mag-take kayo ng examination, dapat meron po kayong resources na pag-focusan. So, hindi pwede na kahit ano na lang, kasi meron yung scope na dapat nyong pag-focusan. So, para sa mga EPS topic takers, yung pag-focusan nyo po is book 1, book 2, at saka pagtapos na po kayo sa book 1 and book 2, aralin nyo po lahat yung vocabs, yung grammars doon, pag-aralan nyo po. Practicean nyo po yung mga sample questions. Pag natapos yung book 1 and book 2, pag may time pa po kayo, daanan nyo po yung 960 questions ng listening at saka reading. And if may time pa rin po kayo na natitira, mag-try kayong mag-mock test sa mga YouTube. Or pwede po kayong sumali ng mga mock test sa mga groups, no? Merong mga nagpapa-mock test. So, marami akong students na after nilang nag-aral sa amin, sumali sila sa mga groups, iba't ibang groups. No? Kumbaga, yung pag-aaral nila sa KLC, isinasabayan din nila ng self-effort. Kumbaga, nag-aaral sila sa school, nag-aaral din sila sa bahay, humanap sila ng paraan para mas ma-enhance pa yung mga natutunan nila sa school. So, ganun po yung gawin natin, guys. So, yung material ko naman is, iba siya of course sa EPS topic. So, dalawang libro, guys. Una ito, so para po ito sa reading and listening skills, no? So, binili ko po tong book na to guys, last 2022 pa, last year, pero ngayon ko pa lang siya babasahin. So ngayon ko pa lang siya babasahin talaga ng seryoso kasi nagbabasa ako pero hindi ko naman talaga siya natapos, no? So, meron din po siyang CD for listening. So, I will be sharing to you a video kung paano ko siya pag-aaralan. Okay? Yung mga content niya, papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko. Okay? So, ito yung audio. So, yung gagawin ko dito guys, ita-transfer ko siya sa laptop. Meron kasi akong laptop dito. And then from laptop, ita-transfer ko na naman siya sa phone para makuha ko lahat ng audio. Para kahit saan ako, mag-travel man ako, mag-commute, so, or kahit even nasa work, pag vacant time, napapakinggan ko pa rin po siya. Okay, so sa listening. Ito naman pong book guys is for writing, no? So, dito talaga ako magfo-focus for my natitirang 1 month before the examination. So, itong book guys, ito, hindi ko to binili. Binigay ito sa akin ng KIIP teacher ko last July. So, binigyan niya ako guys kasi nagpaalam kasi ako isang time kasi nga examination Sunday yun, then klase namin dito. So nagpaalam ako sa kanya na mag-absent ako. Then tinanong niya bakit ako mag-absent kasi nga may topic exam ako. So pag nung nalaman niya mag-exam ako, so actually mga 3 weeks
bago yung exam, nagpaalam na ako. So, binigyan niya agad ako ng book, no? Kasi nagtanong siya sa akin, paano daw ako nagpa-practice ng writing. Kasi usually pag magti-take ka ng topic exam, especially sa writing dapat may private tutor ka. Kasi very technical yung writing, guys. From grammatical structure, from punctuations, and especially kung paano gamitin yung manuscript. Kasi hindi siya basta sinusulat lang. Meron siyang guide or meron siyang kumbaga specific sheet na kung saan ka magsusulat tulad nito. Ayan, papakita ko siya. Ayan. So, mga boxes. Kasi dito nila nakakount kung ilang words na yung sinulat mo. So, meron kasi yung mga guys, mga number sa gilid, ilang words na yung palatandaan nila. So, yun. So, kaya bumili ako nito. Naghanap talaga ako, guys. Ayan. Parang similar lang din siya. Ito yung manuscript. So, dito yun pagpapraktisan ko. Okay. So, it's for writing. So, for me, siguro sa writing part ako magfo-focus kasi yung result ko last time, guys, nung July, medyo hindi ako satisfied kasi naubusan ako ng time. Lalo na dun sa last part dong essay, yung 600 to 700 words. So, naubusan ako ng time. Then, kinuha na yung mga papel. So, hindi ko natapos yung essay kaya napakaliit lang ng score ko sa writing. Siguro if natapos ko siya, kasi guys, hindi talaga ako nag-practice ng writing that time. Kumbaga stock knowledge lang. Hindi ko pa alam kung paano gamitin or paano magsulat dito sa manuscript. Kasi may guide siya, saan ilalagay yung period, yung mga comma, paano pag number. So medyo pag-aaralan mo pa rin, no? Kasi if ever mali yung pagkakasulat mo, even though tama yung ideas mo, so may minus points pa rin. So, medyo technical siya, kaya kailangan paglaanan talaga ng time. So, sa case ko, guys, paano ako mag-aaral? So, self-review, and then, manonood lang ako sa YouTube. Kasi ganyan naman talaga ako, guys. Every time na may tanong ako na gusto kong malaman, pinakauna ko talagang pinupuntahan yung YouTube. So, kaya kung kayo, may gusto rin kayong malaman, so pwede kayong maghanap sa YouTube, no? Okay, so sa mga nagtatanong dyan, paano naman ako mag-aaral ng vocabularies? Okay, ito guys, very important po, no? Sa mga magti-take ng examination, lalo na sa EPS topic ng mga first-timer na magti-take, very important po talaga guys na mag-memorize kayo ng vocabs. And sa pag-memorize ng vocabs, mayroong mga proper ways kung paano mo siya i-memorize. So, may iba't ibang techniques po. So, may iba yung auditory learners. So, kumbaga, mas natututo sila kapag naririnig. So, pwede nilang i-record yung voice nila na pinopronounce yung word. Tapos, pinapakinggan ng paulit-ulit. Kasi auditory learners. Meron namang visual learners na kapag nakikita nila, mas madali silang natututo. So, for those visual learners, guys, for me, kasi guys, tinatry ko na rin po ito, no? So, which I believe na very effective din is using flashcards. Okay, so using flashcards, ito yung binili kong flashcards, guys. Actually, marami pa to. Tatlong ganito. Wala pang sulat, guys, kasi nga, first day. This is my first day of my intensive review for examination. Actually, 1 month na lang. So, when I say intensive review, kumbaga, pipilitin ko na hindi ako, kumbaga, wala akong araw na sasayangin. Talagang ibubuhos ko na lahat yung time na vacant para sa pag-prepare. Okay? So, ito yung gagawin ko sa vocabulary parts, guys. Papakita ko rin po sa inyo kung paano ko siya gagawin. So, dito ako magsusulat ng mga vocabs na hindi ko alam. Tapos, sa baba, merong mga sample sentence. Very important na kapag nagme-memorize kayo ng vocabs, dapat alam nyo kung paano siya ginagamit sa sentence. So, therefore, dapat merong sample sentences. So, wag ka lang mag-memorize ng vocabs ng basta-basta na walang sample or hindi mo naintindihan kung paano siya ginagamit sa sentence. Okay, so ito yun, guys. And then, may nagtatanong din po, guys, no? Yun nga, paano daw po ako nag-iipon ng vocabs? Kasi the more vocabs, the more chances of winning, no? Ganun kasi, guys, no, pag magti-take ka ng exam, wala ka talagang ibang choice kundi magme-memorize ka ng mga vocabs. And then, sa pag-memorize ng mga vocabs, kailangan meron kang sample sentences. Kumbaga, memorize in context. Ako, guys, paano ako kumukuha ng mga words? Saan ako kumukuha ng words? Yun yung tanong. Okay, so ako, guys, kumukuha ako ng words mismo doon sa mga actual exam.
So halimbawa guys, babasa ako ng mga previous examinations. Tulad nito guys, no, topic 2, previous examination, 47th, topic 2 exam. So, halimbawa guys, dito sa mga actual questions mismo, dito ako kukuha ng mga, dito ako kukuha ng mga words na hindi ko alam. Oo. Tapos, yun nga, sinusulat ko siya. Tapos, dito sa harap guys, sinusulat ko yung word. Dito isusulat yung word, malaki. And then sa baba, yung sample sentences. Tapos sa likod, yung English meaning niya. O yung English. Okay, so depende kung ano yung format ninyo. Basta ihiwalay ninyo yung English at saka yung Korean. Pero sa akin guys, sa itaas, yung word na hindi ko alam, malaki siya. Tapos sa baba, kung sentence, kung paano siya ginagamit. Okay, yun po. And then sa likod, yung English meaning niya. So ito yung guys, yung mas maliit. Hindi ko pa nagamit. Pero ito lang muna yung gagamitin ko. So ito guys, pwede mo siyang dalhin kahit saan ka. Kasi nabubulsa lang naman siya. So anytime, pag halimbawa nagbabiyahe ka, pwede mong tingnan. Ganun, basa-basa ka lang. Pwede rin sa cellphone. Pero sa cellphone kasi guys, maraming distractions. No? Kasi Facebook, bigla may message. Tapos makikurious ka, bubuksan mo. Kumbaga nawawala yung focus mo. So better, balik ka sa traditional, yung papel. Kasi less distraction siya. So, pwede. So, yun guys. So, sa next vlog guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinusulat yung mga words na hindi ko alam. No? So, paano ko siya i-memorize. Okay? Dito. So, fresh na fresh pa yung flashcard natin. So, pwede kayong bumili, pwede rin po kayong gumawa. So, it depends po sa akin guys. Pumili po ako. No? Kasi mura lang naman po siya. Okay guys, so sa lahat po ng mga magti-take ng EPS topic exam, good luck po sa inyo. Sabay-sabay po tayong mag-aral ha. So,